Kuya, hindi pa ba kayo papasok sa loob? Mukhang kanina pa kayo hinihintay ni Lolo. Pasok na kayo. Humagikik si Margarita nang makitang matingkad ng ngiti ni Eleanor. Ngayon nakapirma na si Renz sa annulment, wala nang dahilan para hindi niya ipakitang mas boto siya kay Eleanor kumpara kay Althea. Malay mo naman this time, ibang impression ng matandaan ni Lolo. Hindi na yung impression mo dati sa kanya. Burahin mo na yon, magpakitang gilas ka sa kanya. Salamat sa pag-welcome, Margarita. Abot tengang ngiti ni Eleanor. Wala yun, ayos lang sa akin lalo na ngayon na wala nang hahadlang. Sagot nitong makahulugan pang kumindat sa future sister-in-law. Bahagyang sinandal pa ni Eleanor ang ulo niya sa matipunong dibdib ni Renz. Inamoy-amoy ang pabango nito. Naiiling na lang si Renz sa akto ni Eleanor. Hindi alintana ang mga taong makakakita sa kanila. Bilis, tara na babe. Huwag ka na mag-alala. Hindi kita ipapahiya. May inihanda rin akong regalo na alam kong magugustuhan ni Lolo. Anong klaseng regalo? Basta, malalaman mo rin mamaya. Ano ba yan? Pasuspense ka pa? Dumukwang na palapit si Eleanor. Bumulong sa isang tenga ni Renz na nagpangiti ng malapad sa lalaki. Yung magiging anak natin, hindi ba yun mas magandang regalo? Kinuha ni Eleanor ang isang kamay ni Renz at pinahawak ang halatanan niyang umbok ng tiyan. Do you feel it? Etong gift ko kay Lolo. Siguro naman hindi niya ito magagawang tanggihan. Huwag mo nga akong lokohin. Ibig sabihin wala kang binili na kahit na ano? Hindi materialistic na tao si Lolo pero ma-appreciate yun. Siyempre joke lang, naniwala ka kagad. Siyempre meron. Pagkakataon ko nang magpabango ng pangalan kay Lolo. Sa tingin mo isasayangin kong pagkakataong ito? Hindi no? Biglang naging proud ang mga mata ni Renz sa nobya. Hindi talaga siya nito binibigo. Ganun pa man, hindi rin mawala sa isipan niya kung pupunta ba doon ang ex-wife niya. Invited ito, hindi niya lang alam kung pagbibigyan itong lolo niya. Pabago-bago pa naman yun. Here it is, pakita nito ng isang paper bag kung saan nandoon ang gift. Hindi naman na nag-abala pa sa Renz na tanungin ko ano yon. Imported na alak, alam ko namang hindi nalasenggo si Lolo. Pero di ba kapag may mga bisita siya, hindi niya maiwasang ipagmalaki ang collection niya ng mga alak? Saan mo binili? Tanong ni Renz na medyo sinilip ang loob noon. Hindi akong bumili, pinasuyo ko lang sa tiyuhin ko. Actually, meron din ako para sa'yo. Ibibigay ko na lang pagpunta mo sa bahay. Hindi ba sobrang mahal niyan? Mabilis umiling si Eleanor. Para sa kanya, walang mahal kumpara naman ito sa taong mahalaga sa kanya. Kung kasiyahan niyo naman ang kapalit, wala lang ang halaga noon. Parang hinaplos ng puso ni Renz sa sagot ni Eleanor. Saglit na nawaglit sa isip niyan tungkol kay Althea na wala pa rin ngayon. Ganyan ko kayo kamahal. Isa pa yung nagiging extended family ko na kayo soon. Gusto ko mapabilang sa inyong pamilyang walang ibang inaalala. Lahat igagawin ko para lang i-please kayo, babe. Lalo ng Lolo Calixto ng pamilya niyo. Thank you so much for your effort, babe. Magugustuhan niya ni Lolo. Bahagyang sinandal ni Eleanor ang ulo niya sa isang balikat ni Renz. Hindi alintana ang mga matang kanina pa nakatingin sa kanila. Proud na proud ang babae sa sinabi ni Renz. Pinangako niya sa sarili na siya ang magiging center of attraction and attention ng lahat. Ipapakita niyang mas magaling siya sa dati nilang daughter-in-law na si Althea. Papalitan niya ito sa lahat. Buburahin niya ang existence nito lalo na sa matandang may kaarawan. Siyempre, yun naman talagang main goal ko. Ang magustuhan niya ulit. Huwag kang mag-alala babe, ako nang bahala para magustuhan ni Lolo. Kukunin ko ulit ang loob niya. Magiging close kami ulit. Go Ate Eleanor, kaya mo yan. Dati pa naman ay alam mo na kung anong kiliti ni Lolo, di ba? Taas pa ng kamay ni Margarita. Suportadong relasyon ito sa kapatid. Kung may gusto ka pang malaman o kailangan mo ng kahit konting tulong, one call away lang ako. Maraming salamat Margarita. You're welcome. Alam mo namang boto na ako sa'yo noon pa man, hindi ba? Ayoko sa unang asawa ni Margarita. Agad saway ni Renz na ayaw magkaroon ng commotion. Hanggat maaari ay ayaw niya mabanggit ang pangalan ni Althea. Hindi itong pagkakataon para manira ka. Hindi ka pa rin natuto? Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Masama bang hindi ka pa rin titigil? Mariing tinikom na ni Margarita ang bibig, lalo pa ngayong iba na ang tingin pinupukol ng kapatid niya. Nahihiwagaan na siya kung bakit ang sensitive ng mood nito kapag ang dating asawa ng topic nila. Oo na kuya, napakasungit mo.
Basta Ate Eleanor, kunin mong loob ni Lolo ha. I-close mo ulit, okay? Tumango lang si Eleanor. Alam niya na may ibang ibig sabihin dito si Margarita. Hindi niya lang tahasang matanong dahil narito si Renz. Baka magalit pa ito kapag ginawa niya yun. Nag-iingat lang din siya. Batid ni Renz na may binigay si Althea sa lolo niya kung kaya naman nagustuhan nito ng matanda. Kung ano yun, hindi niya alam. Hindi niya yun masasabi kay Eleanor at baka panghinaan na ito ng loob. Eleanor, iha, narito ka na pala. Mainit na pagtanggap at saka malambing na bati ng ina ni Renz. Nanibago doon si Eleanor, tanda niya pa noon kung paano siya itrato ng babae. Magaspang, walang amor. Naroon din ang ama nila. Nag-iba ang trato nila kay Eleanor magmula nang mapirmahan ng annulment papers. Alam kasi nilang hindi magtatagal ay magiging parte na ito ng pamilya nila. Pakakasalan na ito ni Renz lalo pat wala ng ibang magiging hadlang. Hindi naman gaanong mayaman ang pamilya ni Eleanor kumpara sa mga Salmeda. May negosyo sila pero hindi malawak ang sakop. Ngunit higit na mas okay ang babae kumpara sa pamilya ni Althea na ang pangit ng family background. Panganay ding anak si Eleanor. Salamat po sa pa-welcome. Hindi makakalimutan ni Eleanor ang naging trato ng mga ito sa kanya noong kasal pa si Renz. Siyempre, hindi na rin naman niya binalikan. Pinili na lang niyang kalimutan. Mahigpit na niyakap pa siya ng ginang at tinanguan ang padre di pamilya. Tanggap na, wala yun iha. Malapit ka na rin namang maging parte ng aming pamilya. Ang tagpong iyon ang naabutan ni Althea na bagong pasok pa lang sa pintuan ng bulwagan ng mansyon. Pinanood ni Althea na pumasok ang dalawa sa loob ng mansyon. Mababa na agang paghanga at inggit sa mga taong nakakita sa kanila. Bagay na hindi naranasan ni Althea noong siya ay asawa pa ni Renz. Tago kasi siya at kinahihiya. Natawa lang siya, medyo napailing. Magiging ipokrita siya kung sasabihin niyang hindi nagselos ngayon. Pero ganun pa man ay wala naman siyang magagawa. Wala siyang pakialam na lumakad na papasok. Hindi pinansin ng mga matang masusing nakatitig na. Malamang sa mga nakakilala sa kanya ay nagtataka sila kung ano pang ginagawa niya sa lugar gayong hiwalay na sila ni Renz. Si Althea ba yun? Oo siya nga, anong ginagawa niya pa dito? Malay, ang ganda pa rin ano? Malamang makikiparty. Malay yun naman na invited pala siya. Ang kapal naman ng mukhang pumunta pa. Hindi ba siya nahihiya? Nagbingi-bingihan lang si Althea sa mga narinig mula sa kumpulan ng mga bisitang babae. Wala siyang pakialam kung anong iisipin nila. Hindi naman silang pinunta niya dito kung hindi ang matanda. Humigpit pang hawak niya sa paper bag kung nasaan ang kanyang regalo. Diyos ko, kung ako yan, wala na akong mukhang ihaharap dito. Bakit naman? Hindi niya naman kasalanan ng hiwalayan nila. Oo nga, tingnan mo nga at ang asawa niyang si Renz ang nabuntis ang ibang babae. Dapat nga siyang nahihiya at hindi si Althea. Kahit na, delikadesa pa rin yun. Inayawan ka na ng pamilya nila. Huwag mo na ipagsisikan pa ang sarili mo. Understood na dapat? Tumahimik na nga tayo at hayaan na lang natin. Baka na-invite siya dahil once ay naging party din naman siya ng pamilya Salmeda. Hindi nakaligtas ang tanawing yun sa paningin ni Margarita na hindi makapaniwalang naroon si Althea. Akala niya ang last nakita niya sa babae ay nung pilit na pinahingi siya ng tawad dito ni Renz. Hindi maipintang humakbang siya palapit kay Althea para harangan na to. Oops! Anong ginagawa mo dito? Napapreno si Althea, tangka na sana niyang pumasok sa loob ng mansyon para batiin ang matanda. Gusto mo ba talagang maging katatawanan? Iba ka rin talaga. Hiwalay na nga kayo ni kuya. Ano naman kung hiwalay na kami? Aba, ang tapang mo rin. Hindi naman siyang pinunta ko. Nandito ako para kay Lolo. Lolo? Kilabutan ka nga. Ang kapal mong tawagin siyang Lolo. Hindi ka naman na parte ng pamilya. Huminga ng malalim si Althea. Pilit na kinalmang kumukulong dugo kay Margarita. Hindi siya pwedeng sumabog. Mag-eskandalo. Margarita, hayaan mo na sanang ibigay ko lang regalo at bumati ako. Aalis ako kaagad. Hindi ako magtatagal. Lantarang inirapan siya ni Margarita. Halatang tutol ito sa hiling niya. Pathetic wish? Alam mo hindi mo naman kailangang pumunta. Lolo invited me. As far as I know, siyang may birthday kaya sino ba ako para tumanggi? Hindi ikaw o ang kapatid mong pinuntahan ko dito. Si Don Calixto Salmeda, Margarita. So please, huwag ka nang gumawa ng commotion na magiging dahilan para maging upset siya. Napanganga na si Margarita.
Medyo napahiya siya doon lalo na nang makita niyang nagbulungan ng ilan sa mga nakarinig sa usapan. Well, binabalaan lang naman kita. Nandito kasing Ate Eleanor kaya baka mamaya mas masaktan ka. Ate Eleanor? Doon pa lang ay nasaktan na si Althea. Pero hindi niya ipinakita kay Margarita. Hindi siya magpapakita ng emosyon na alam niyang ikakatuwa pa nito lalo. Kumpara sa'yo, mas kaaya-aya siyang tignan. Mukha kasing clown. Samantalang siya mukhang tunay na parte ng aming pamilya. Nagdikit ng mga ngipin Althea, kaunti pa't maubos ng pisi ng kanyang pasensya. Kung hinayaan lang nitong pumasok siya, di sana nakalabas na siya. Tapos ng mission niya doon. Ang pangit ng suot mong dress. Halatang kung saang bangketa mo lang binili. Sa bagay, wala ka nga palang pera. Namamalimos ka eh. Humigpit ng hawak ni Althea sa tangkay ng paper bag na dala. Kung wala lang ibang tao doon na makakita sa kanila, kanina niya pa naihampas yun sa mukha nito. Pupunta ka pala dito, sana man lang pinaghandaan mo. Hindi yung ganyan, nagmumukha ka nang kawawa-awa, mukha ka pang nakakatawa sa suot na damit. Margarita, kung wala kang pambili na mas branded na damit na gagamitin mo, sana nagsabi ka sa akin, at least sinagot ko ng dress mo. Kung ako sa'yo, hindi na ako tutuloy. Aalis na ako bago pa makita ng marami. May chance ka pa, Althea. Pinalisikan na niya ng mata si Margarita na bahagyang napaatras. Namutla ito na parang ngayon lang niya nakitang maging ganun si Thea. Hindi ka pa tapos? Gusto mo ba talagang patulan kita? Sino mas mapapahiya sa ating dalawa sa mga bisita? Ako o ikaw? Sanay na ako maging kahihiya-hiya. Ikaw, ano na lang ang sasabihin ng lolo mo kapag nalaman niyang ikaw ang nagsimula ng gulo't eskandalo? Napatingin na si Margarita sa paligid. Nadagdagan pang nakapuna sa kanilang dalawa. Well, siguro naman ay ayaw mong umabot tayo sa puntong yun. Sinamantalanan ni Althea ang reaksyon ni Margarita. Tinalikuran niya na ito't iniwan. Hoy Althea, kinakausap pa kita. Sinubukan siyang sundan ni Margarita upang kunin ang atensyon. Malalaki man ang hakbang ay nagawa pa rin siyang abutan nito. Nang akmang hihilahin ni Margarita ang buhok ni Althea ay mabilis niyang hinawakan ang kamay nito. Hindi ka ba talaga titigil? Hindi mo palalagpasin ang araw na to? Gigil na tanong ni Althea sa kanya. Napangiwi na si Margarita sa higpit ng hawak ni Althea sa kamay niya. Namutla rin siya. Kakaiba ng panilisik na mga mata ni Althea. Aray Althea! Margarita, ako nang nakikiusap sa'yo. Huwag kang gumawa ng iskandalo. Irespeto mo sana ang araw na to. Ipapaalala ko na birthday to ng lolo nyo. Lolo mo? Mahina man ang tinig, alam ni Thea na sapat ng lakas noon para mag-gets ni Margarita ang hiling niya. Please lang Margarita, makinig ka. Hindi na nagawang magsalita ni Margarita. Malaki na talagang pinagbago ng Althea ang nakilala niya. Kung noon ay tahimik lang ito't pipiliin na lang na umiyak sa gilid. Iba na siya ngayon. Bukod sa palaban ay parang hindi na natatakot. Hindi niya alam kung saan ito humuhugot ng lakas ng loob. Ang tanging alam niya, sobra nang naging tapang ng dating asawa ng panganay nilang kapatid. Maiiwan na kita. Pagkasabi noon, ibinitawan na ni Althea ang kamay nitong hawak. Napatalon-talon naman si Margarita habang iniindang nasaktang kamay niya. Masama ang tingin pinukol sa likuran ni Althea. Makakaganti din ako sa iyong babae ka. Ang kapal na mukha mong ipahiya ako sa mga bisita dito, mismo sa mansyon ni Lolo. Sino ka para umastang napakagaling ha? Nang muli niyang igalang mga matay, nakatingin pa rin ang ilang mga bisita sa kanila. Peke siyang umiti. Bahagyang tinakpan ng mukha at umalis na rin sa pwesto. Pahama ka talagang babae ka. Siguraduhin mo lang na magbibigay ka lang ng regalo kay Lolo at aalis ka na. Hindi ka na magtatagal dito. Padabog ng mga paa niya sumunod na sa loob kay Althea. Pagkapasok ni Althea sa loob ay aksidenteng nabangga niya sa may pinto ang isang pares ng tiyo at tiya ni Renz. Hindi naman nagulat ang mga ito nang makita siya dito. Oh, Althea, ikaw pala yan. Pinasadahan siya ng tingin ng tiya Maring ni Renz. Sa likod nito'y nanatiling asawa nitong si Ruel. Puno ng pagkadismayang mata na akala mo isa siyang eyesore. Ang sabi sa wakas, ay nakabirma na raw kayo ng annulment papers? Ang malisyosong tiyo Ruel yun. Hindi na magtataka si Althea kung malaman yun ng buo nilang angkan. Malamang ay nagdiriwang na sila. Oo nga, totoo ba yung balita? Segundang tanong ng asawa nito. Mukhang maamo lang ang mga panlabas na anyo ng mag-asawa pero sa pamilya ng mga Salmeda isa sila
sa tutol sa pagpapakasal nila ni Renz kaya malamang masaya sila. Ah, opo Tia Marie. Tama nga pong nabalitaan nyo. Tapos na yon, pumirman na kami ni Renz. Buwan na lang din ang hihintayin at lalabas ng certificate na okay na. Wala nang bisa ang kasal namin. Tumangutango lang si Maring sabay lingon na makahulugan sa asawa. Hindi makapaniwalang kalmado ang dating asawa ng pamangkin niya. Yung tipong hindi tungkol sa sagradong kasal ang usapan nila. Mabuti naman kung ganon. Ganyan talaga kapag pilit ang pagmamahal ng mag-asawa. Hindi nagtatagal ang relasyon. Natatandaan ko pa kung paano ka ipaglaban na Renz noon. Inalaban niyang relasyon niyo sa kabila ng ayaw namin pumayag na maikasal kayo. I wonder kung ano ang nangyari sa pagmamahal niyang yun. Bakit bigla siyang nagbago? Bakit humantong sa third party? Hindi lang yun, umabot kayo sa puntong kailangan maghiwalay. Alam ni Althea ang sagot pero syempre hindi niya sasabihin. Ganun talaga Maring, magtataka ka pa ba? Sabat na ng Tia Ruel sa usapan nila. Kapag ang prutas ay pilit sa hinog, hindi masarap. Kagaya lang yan sa relasyon na kapag hindi malalim ang pundasyon, mabilis lang itong magigiba. Tsk, hindi talaga sapat ang mahal ka lang. Hindi ka naman araw-araw na mahal ng isang tao. May mga araw na magigising kang hindi mo na siya mahal. Pero kung malalim ang bonding at pundasyon, babalik at babalik ang pagmamahal na yun. Saglit na mapapagod. Magpapahinga ang puso pero hindi sila sumusuko. Hindi maunawaan ni Althea kung anong naisabihin ng mag-asawa, pero nauunawaan naman niya kung anong pinupunto nila. Oo na, aminado naman siyang nabulag, nandun na ano pa nga ba nang magagawa niya? Ang masakit lang ang naging labas ay dahil hindi ka mabuntis kaya kanya hiniwalayan. Naging valid pang rason ng pangbababae na Renz. Doon mas sumakit ang puso ni Althea. Kung malaman lang nila na buntis din siya, ano pang rason ang ipapamukha nila sa kanya? Hayaan na natin sila Maring, at least tapos na. Desisyon niya ni Renz. Ganyan talaga kapag ang family mo hindi masyadong powerful. I am not looking down to your family Althea ha. Pero kung sakali ng pamilya mo'y makapangyarihan, imposible na maghiwalay kayo ni Renz kahit hindi niya na mahal ang bawat isa. That's reality, Thea. Ayos lang po, Tia Maring. Pero, totoo ba iha na humingi ka ng ilang milyon kay Lawrence? Hindi gusto ni Althea ang tono ng boses ni Ruel. Pero dahil tanong yon kaya marapat lang nasagutin. Alam niyang kalat na rin yon sa angka nila. Ano pang itatago niya? Totoo namang nagdemand siya eh. Totoo po, Tia Ruel. Makahulog ang nagkatinginan ng mag-asawa. Hindi na rito nagulat. Matagal din ang 3 taon na paninilbihan ko bilang asawa. Mali. Bilang alila ng pamangkin niyo, deserve ko naman po sigurong mabayaran lahat ng pagod ko. Napatitig ang mag-asawa sa kanya. At that time, wala rin akong work na pwede kong pagkuhaan ng pera. Para sa personal kong gamit, hindi po ba? Mabuti nga po't hindi ako nag-demand o naghabol sa iba pang negosyo na napundar ni Renz. Habang mag-asawa kami. Kung naging sakim ako, malamang humati pa ako sa lahat ng pag-aari niya. Mabuti nga po't cash na pera lang hiningi ko. Kung tutuusin ay mas malaki pa sanang perang makukuha ko kung naghabol ako. Nabura ng ngiti ng mag-asawa. You know what I mean po. Dahil sa Renz, pwede ko siyang kasuhan ng adultery. Nakabuntis siya ng iba habang asawa ko. Pasalamat pa po ang pamangkin niyo sa akin. Napakurap-kurap na si Ruel. Althea, pwede niyo pong sabihin yan sa iba niyo pong kamag-anak na hindi nakakaalam ng totoong dahilan. Baka ang alam nila'y mukha lang akong pera. Wala na po akong ibang magiging komento dito. Anong tingin mo sa amin? May galit na sa katanungan ni Ruel. Makatibandilan namin para wala po kong sinabing ganyan. Ang sabi ko lang po pwede niyong ikwento sa iba na anumang napag-usapan natin. Abat, sasagot ka pa talagang. Ruel, tama na. Huwag kang gumawa ng iskandalo dito. Hindi ang kapal ng babaeng ito. Nakapag-asawa lang isang salmeda, akala mo'y nakatungtong na sa ibabaw ng kalabaw? Tingnan mo naman ang bagsak, lagapak, kaya ka ipinagpalit ng pamangkin ko Sobrang gaspang ng ugali mo. Ngumisi lang si Althea. Marami pa siyang gustong sabihin sa kanila pero naisip niyang bakit ba siya nag-aaksaya ng oras at panahon? Althea, narito ka na pala. Sabay-sabay na napabaling ang tatlo sa may pintuan kung saan nakatayo sa Renz at seryosong mukha. Lingid sa kaalaman nila na kanina pa siya nakikinig sa kanila. Gulantang ang remehistro sa mukha ng mag-asawa. Umayos naman ng tayo si Althea yung nagawa pang umiti kay Renz matapos na isingit ang ilang hibla ng buhok sa gilid at likod ng kanyang tenga.
Renz, kanina ka pa ba dyan? Nautal na tanong ni Maring. Kararating ko lang, Tia Maring. Otomatikong ngumiti ng malaki ang mag-asawa kay Renz na parang walang masamang sinasabi. Althea, hinihintay ka na ni Lolo. Tumango lang si Althea. Halos lumuwa ang mga mata ng mag-asawa ng bahagyang alalayan ni Renz si Althea sa bewang. Patungo sa silid kung saan ang matandang naghihintay. Mabuti naman at kilala pa siya ni Lolo Calisto. Hindi napigilang ikomento ni Maring. Bata pa naman po si Lolo para makalimutan si Althea. Mula sa bewang, lumipat ang kamay ni Renz sa braso ni Althea. Bahagya ng kinataas ng isang kilay ni Maring. Malisyosong ngumiti naman si Ruel. Hindi yun nakaligtas sa paningin ni Althea. Maiwan na muna namin kayo, Tia, Tiyo. Tumango lang ang mag-asawa. Nagpatianod lang si Althea kahit gusto niyang magpumiglas. Renz, ano bang ginagawa mo? Palagnan ni Althea bago pa sila makapasok ng silid ng matanda. Bahagya niyang hinilang braso sa lalaki at hindi na siya napigilan. Huwag mo nga akong hawakan. Hindi mo ba naisip ko anong mangyayari oras na makita tayo ni Eleanor? Gusto mo bang awayin niya ako? We're done, Lawrence. Tinutulungan lang kita. Pwes, hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kong humarap sa lolo mo na ako lang. Huwag ka na sumama. Kumibot-kibot ang labi ni Renz. Napasuklay pa siya ng buhok gamit ang daliri. Halatang anxious ni siya. Huwag mo na sanang. We're done, Renz. Hindi mo na ako responsibilidad. Huwag kang umasta't magpakitang gilas dahil lang nanditong angkan mo. Ayos lang ako. Alam nilang tapos na tayo. Annulled na tayo. Si Eleanor na lang ang asikasuhin mo. Pwede? Walang humor na natawa si Althea. Don't worry, sanay naman ako maging usap-usapan ng angkan mo. Hindi pa ba ako sanay sa 3 taong yun? I am fine, Renz, okay? Ano kayang mangyayari kapag nakita ni Eleanor si Althea na dumalo din sa party? Bakit kaya tila kung kailan hiwalay na si Althea at Renz ay saka naman lapit ang binata sa dating asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.